Hello, kabarangay! Hello! Hello, hello, hello! Hello, Aviona! Aviona, Aviona, Aviona! Comment mo kung asa ko mamista karon. Kinsay nagpiesta. I'm good. I'm all good, Aviona. Clee Torres, hello. Cyril Mantos, wala na lagi mo nanawag para daw sa Parminyo. Unta matawagan ko. Uy, nanawag, manggod me. Linlin Valmoria, hello po. Relax, relax. Magsugod na ta karon. Tune in lang sa Barangay FM 100.7 Cagayan de Oro Facebook page o sa Barangay FM, sa dial sa inyong mga radyo din na. Good day, lunchtime na Papa Chabs. Wala pa ko nag-breakfast, wala pa ko nag-lunch. Kay maghulat ko kung kinsay mang-invite sa fiesta. Happy Fiesta, Cagayan de Oro City, Mindanao. Beke naman, kinsay mang-invite. Feeling lagi kay kumuad to.
Nganong di ko nimo gatawagan Papa Chubs, gabunuton manggod namo na. Hello po. Saan na si Papa Arl? Nganong di ko nimo gatawagan Papa Chubs, gabunot. Hello Papa Chubs. Watching here in Talakag, Bukidnon. Hello po, Marilo Molino. Hello po. Agaga, Marilo. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Mani kasi Sir Glenn Bay, kung number 1 tamay. Papa Chub, shoutout ko sa uyab nga murag dili. Unsa? Sir Lance Bagyo, Happy Fiesta. Happy Fiesta. Ama to miesta ni Sir Lance. Ama to miesta ni. Murag dili og wala dili og unsa dili og. Klaro daw nag-type be kay basing masayop ta. Ni Papa Chubs. Torres family, diya sa Silipon, Silipon, Libo na Bukidnon. Hello po. Ayun, pagpaminaw, shout out from Mambuaya. Happy Fiesta, Cagayan de Oro City. Viva Senior San Agustin. Wala pa ko mag-lunch kay gahulat ko kung sa'yo mag-invite. Kirky, Sir Kirky Mendoza. Wag kita kadulag basketball. Bawi ra po sa intrams. Judy Ann Arante, hello po. Salamat. Yun dito si Papa Chubs, paborito ka namo, naminaw ka sa imong station. Ay, imong, dili ako ay! Kadadla, may kapaminaw sa may J.R. Borja General Hospital sa Lainin Department. Thank you kayo ha. Salamat. Lendy Casanes, hello po. Sana sa'yo. Nagatawa nung mapapardi na. Isa pa sa isa barangay habang buhay na forever pa. Barangay love story na ka barangay. Happy Fiesta, Cagayan de Oro City! Viva Senior San Agustin! Happy Fiesta. Isang fiesta karon ka barangay. Duty gyapon si Papa Chubs. Ug syempre maminaw gyapon ni Papa Dudot kay Barangay Love Stories na. Naka Facebook live na punta din na sa Barangay FM 100.7 Cagayan de Oro Facebook page o sa Papa Chubs FB page. Kaya sa mga kabarangay karon nga walay trabaho kay holiday holiday mas Cagayan de Oro karon. Pero kung nag-duty mo, okay ra gyapon na siya. Basta kay naka-background na gyapon ng Barangay FM 100.7
sa dial sa inyuhang mga radyo. Kaya standby kay Barangay Love Stories na! Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Hello po! Avid listener from Talakag, Bukidnon. Shout out mi diri sa kusina Talakag, Papa Chops. Diri sa Vinray Construction ang mga bahog tiloy, diloy bahoy, mga humot og tiil. Hello Papa Chops, may unto pa shout out watching from San Francisco de Asis, El Salvador City. Og sa atong mga kabarangay karon na naka-view sa atong Facebook live og naminaw on air, comment lang mo din na. Comment lang mo mga kabarangay. Oh, namista. Mamista tayo lang babardi yung bababa maglulubuldog listening here in Tablon. Mamista ta, mamista. Sir Jesus Tol, Barangay Love Stories na punta. Lynette Maghanoy, hello po. Clay Hablos Torres. Atia, ligaya at lungkot. Pohon lakbay, kwento ng pag-ibig. Walay fiesta. Walay fiesta na pa party. Ang anumang kapintasan ay hindi hadlang para mahanap mo ang taong tunay na nagmamahal sa'yo. True. Minsan, ito pa ang nagiging tulay para makilala mo kung sino talaga ang tatanggap sa'yo ng buong buo. Ikaw,
years old sa ngayon at ang kwento ko naman ay nagsimula noong sa mas bati pa ako nakatira. 2 taon rin po ang Hello po, hello po. nakakalipas. Papadudot madalas ko pong i-down ang sarili ko lalo na tuwing hindi ko naiiwasang ikumpara ang itsura ko sa iba. May kapayatan po kasi akong babae at hindi na nakikita ang kaliwang mata ko dahil sa glaucoma. Pero pagdating sa height ay papasa ako sa height requirement. Shout out Papa Chops si San Martin na po, ng mga Marites dinhi. Ilang cherryan ni Kabalo. Shout out Papa Chops sa ilang Marites dinhi, ilang cherryan ni Kabalo. Extra lamang noon sa Wagin kung ang ano-anong trabaho ang tatay ko. Ang nanay ko naman ay sugaron at halos wala na ring pakialam sa aming magkakapatid. Mula nang umalis ako sa bahay ay nagkahiwa-hiwalay na rin kami ng 2 ko pang kapatid. Yung huling balita ko ay naghanap na rin sila ng trabaho dahil hindi na sila kayang buhayin ng mga magulang namin. Ipinagkasundo naman ako ng tatay ko sa kumpare nitong itago na lang natin sa pangalang Isidro. Tutol po ako sa pagsasama naming dalawa dahil parang tatay ko na rin siya. Pero wala naman akong magawa lalo na para sa tatay ko ay yun na lamang ang silbi ko. Malaki kasi ang naitulong ni Isidro noong magipit ang pamilya namin. 58 aning sa mga alaga niyang manok. Ating pagkakamali lang ay halos bugbugin ako. Boy, Mula din nang magsama kaming dalawa ay hindi na niya ako pinayagang mamasukan bilang kasambahay. Dahil wala raw mag-aasikaso sa kanya. Lalong-lalo na sa mga alaga niya. Sa katunayan, papadudot ay impyernong may tuturing ang naging buhay ko sa poder ni Isidro. shout out Uncle Jingle Kagampang in the house. Iniisip ko kasi na wala rin namang ibang magkakagusto sa kagaya kong hindi na nga kagandahan ay bulag pa ang kaliwang mata. Boy, naraga ni magusto sa imo ha. Ano may manok? Oh, gising ka na pala. Buti naman at bago mong pinutol yung pagiging prinsesa mo sa panaginip. Kala ko gigising na naman ako na wala pang pagkain eh. Look, Maaga naman talaga ako nagigising. Nauna ka lang na. Huwag ko simulan. Kaya aga-aga pinapainit mo ulo ko. Kakain ka na ba? Paghahanda na kita ng almusal. Hindi na. Asikasuhin mo na lang yung mga manok doon sa labas. Siguraduhin mo na sakto lang ibibigay mong pagkain. Uncle Jingle in the house. Linisin mo na mabuti mga kulungan. Masyado nang malaking puhunan ko sa mga yon. Kaya hindi pwede magkasalit. Noong nakaraang araw, parang wala kang buto kung maglinis. Ang dami pang naiwang dumi ron. Sige, asikasuhin ko na muna. Teka, yung 3 manok na malapit doon sa puno ng mangga, huwag mong papakainin. O sige, may iutos ka pa ba? Wala na. Tapusin mo na mabilis yung pinapagawa ko sa'yo. Mag-almusal ka kapag ginanahan ka na. Lalabas lang muna ako. Sige na, lumabas ka na. Mawawalan pa ako ng gana dyan sa pagmumukha mo. Eto, lalabas na. Makapagsalita para namang napakagwapo niya. Konti na nga lang magiging kamukha na niya yung mga manok niya rito eh. Uy, Laida. Rene, ikaw pala. Napadaan ka. Sus, tinatanong pa ba yan? Inagahan ko nga pagdaan ko rito para umaliwalas naman yung araw mo. Ang aga mo nga eh. Humihilik pa sa higaan yung mga sisingilin mo ah. Baka mamaya masigawan ka pa pag bigla ka na lang nangatok. Sinadya ko talaga to para wala silang taka sa akin. Yung tipong pagmulat pa lang ng mga mata nila, may pogi nang naniningil. Loko ka talaga. Pinatatawa lang kita. Ganda ng sikat ng araw, tapos ang dilim-dilim niyang mukha mo. Paano hindi didilim? May puro utos kagad yung mahal na hari. Hindi pa nga ako nakakapag-almusal pero mga manok na kagad niya yung inaatupag ko. Nako, sundin mo na lang muna kaysa naman masaktan ka pa. Kilala mo naman ugali ni Mang Isidro. Ay, teka. May dala pala
Oo, sa'yo na to. Oh, Ay, hindi na. Hindi naman ako nagugutom. hindi ba talaga o nahihiya ka lang? Akala ko ba maniningil ka? Simulan mo na. Baka mamaya matakasan ka pa nung iba dyan. Sige na nga. O siya, alis muna ako. Bubulabugin ko muna yung mga may utang sa akin. Ingat ka. Sige. Buti pa si Rene. Malaya niyang nagagawa yung gusto niya. Sana ako rin. O Elena! Ano pa tinutunga-tunga mo dyan? Yung mga manok hindi pa kumakain. Pakakainin ko na. May kinuha lang ako. May kinuha? O nakikipaglandian ka na naman doon kay Rene? Gagawin mo pa akong bingi. Kanino ko pa naririnig yung mga boses niyo? Ano ka ba naman, Isidro? Napadaan lang yung tao, tsaka kukunin ko lang naman yung walis. Hello, Papa Chops, nangod ko. Hello, Ma'am Encho Magsalos. Kasi kabilang mata mo kaya hindi mo makita. Saka anin mo yun eh, hindi ko naman sinabi mo galis ka. Ang sabi ko kanina, pakainin mo yung mga manok. Boba ka talaga. Eto na nga, oh. Pakakainin ko na nga. Ayusin mo yung pagsagot mo. Baka gusto mong biglang makakita yung kalawang mata mo pag inumbog kita. Pasensya na. Yan! Ganyan dapat. O yung bilin ko, huwag na huwag kang magwawalis. Magsasabong ako ngayon. Sa mukha mo pa nga lang, minalas na ako eh. Baka pati mga manok ko madamay pa. Papa Dudut, ganon ang madalas na nangyayari sa bahay tuwing umaga. Minsan kasi inaabot na ng umaga si Isidro sa bahay ng babae niya. Pero kahit puyat ay maaga pa rin siyang nagigising at lagi ring mainit ang ulo pagdating sa akin. Kahit siya ang may mali sa aming dalawa ay hindi na lamang ako noon lumalaban pa. Dinadaan ko na lamang sa paghingi ng pasensya para hindi ako masaktan. Mula kasi na magsama kami, parang hindi buo ang araw niya kapag hindi niya ako napagbubuntungan ng init ng ulo at napagbubuhatan ng kamay. Lalo na kung ang nagawa kong pagkakamali ay may kinalaman sa mga alaga niyang manok. May pamahiin kasi siya na bawal magwalis kapag magsasabong siya. Malas daw kasi yon, kaya kahit na hindi ako naniniwala doon, ay sumusunod na lamang ako kesa magalit pa siya sa akin. Buti pa nga yung mga manok niya dahil alagang-alaga niya ang mga yon. Hindi nalilipasan ng gutom at kumpleto pa sa mga vitamins. Samantalang ako kung hindi para racket ay hindi magkakaroon ng sariling pera na pambili ko ng mga personal na gamit at gamot tuwing nagkakasakit ako. Naisip ko nga na kung si Rene siguro ang nakatuluyan ko ay hindi magiging ganon kamiserable ang buhay ko, Papa Dudut. High school sweetheart ko kasi si Rene, hindi rin nawala yung pagmamahal ko sa kanya. Agay! Nagsasama na kami ni Isidro ay sinasamantala ko yung konting oras na nagkakausap kami. Jega, pamangga, oy. Walay kami noon dahil sa tatay ko na tutol sa relasyon naming dalawa. Isa si Rene sa mga nagpapautang sa lugar namin at nagpapahulugan ng mga gamit sa bahay, tapos araw-araw namang nangongolekta ng bayan. Namana niya yung ganong negosyo sa tiyuhin niyang kumupkop sa kanya. Naiwan naman sa katanduanes sa mga magulang niya at nagpapadala na lamang siya ng pera. Nang makapag-asawa ang tiyuhin niya ay bumukod na sila ng asawa niya ng bahay, kaya mag-isa na lamang si Rene. Ibinigay na rin kasi sa kanya ng tiyuhin niya yung bahay na yon. Dahil gusto ko rin kumita ng sariling pera, ay sinasamantala ko ang pagkakataon para makapagtinda ng atsara na ako mismo ang gumagawa kapag wala si Isidro. Mahilig din kasi akong magtanim-tanim, kaya napapakinabangan ko ang bunga. Kinsa! Kinsa, Sir Jess! Si Isidro lalo na tuwing may sabong. Ginagamit ko naman ang perang naipon ko mula sa mga supli pag pinapamalengke niya ako. Natuwa naman ako kasi marami na rin akong naging suki sa pagtitinda. Iniisip ko noon na kapag nakaipon na ako ng malaking pera, ay magagawa ko ring lumayo kay Isidro, Papa Dudut. Yay, nasi Isidro diyo. Buti naman napadaan ka rito. Bibili kasi ulit ako. Ako pa nimo, biyahan mo si Isidro. Uy, o nga pala, baka gusto mo rin ng chicharon. Nagdagdag kasi ako
ako ng paninda para madagdagan yung kikitain ko. Nakakapagod din kaya maglibot dito sa barangay natin. Sige, bigyan mo ko ng 5 chicharon, tapos 2 atsara. Teka, hindi ka ba nabibigatan dyan sa mga dala mo? Dami rin yan, ha? Tsaka mukhang bibigay na rin yan bayong na pinaglalagyan mo. Kala mo lang yun. Matibay tong bayong ko, no? Tsaka walang mabigat kapag negosyo yung pinag-uusapan. Pero teka, kabibili mo lang ng 3 garapon ng atsara nung isang araw, ah. Inuulam mo ba yun? Bet. Sabi naman to, Bet. parang ayaw mo na ako pagbentahan, ha? Hindi naman sa ganon. Nagtataka lang ako kasi 3 na nga yung binili mo nung isang araw, tapos nung isang linggo lang, may 5 ka pang in-order. Huwag mo sabihing binibenta mo rin yun, tapos sinutubuan mo, ha? Uy, hindi, no? Natitikim ko rin kasi sa mga kakilala ko yung atsara mo. Eh, nagustuhan nila, kaya binigyan ko silang lahat. Yung bibiliin ko sa'yo ngayon, para sa akin na talaga. Oo na nga lang. Oo, ito. Ayos din tong packaging ng atsara mo, no? Buti hindi ba basaging garapon yung ginamit mo. Pag kasi nabitawan mo yung bayong nadala mo, nako, wala ka ng pakikinabangan. Naisip ko na rin yan, kaya plastic na garapon ang ginagamit ko. May nakukuhaan din kasi ako ng mure. Buti naman kung ganun. Nga pala, hanggang anong oras ka pa ba magtitinda? Tindi ng init, oh. Oo nga eh, mainit ngayon. Pero uuwi na rin naman ako maya-maya. Kailangan ko kasi makabalik kagad sa bahay. Mahirap na. Ay, susubukan ko lang na ibenta pa tong mga chicharon. Kapag may natira, di ihabilin ko na muna sa bahay ng kaibigan ko para hindi makita ni Isidro. Ibang klase rin talaga si Mang Isidro, eh. Hindi siguro masarap ulam ng nanay niya, no? Ipinagbubuntis pa lang siya. Parang pinaglihis sa sama ng loob, eh. Sira! Pero ewan ko ba? Parang nasa lahi na nila yung ganun. Kita mo naman yung mga kapitbahay namin na kamag-anak niya, di ba? Walang pakialam kahit binubugbog na ako sa harapan nila. Tama nga lang daw sa akin yun eh. Ay, hindi ko rin naman maintindihan kung bakit nagtitiis ka pa sa kanya. Kung tutuusin, pwede mo na siyang layasan kahit anong oras mo gusto. Hindi naman kayo kasal. Hindi pwede. Malalagot ako sa tatay ko, no? Alam mo naman na sanggang dikit sila ni Isidro. Ano namang laban ko sa kanilang dalawa, di ba? Kung yung utang na loob ng tatay mo yung inaalala mo, bayad na yon sa tagal mo na sa poder ni Mang Isidro. Kaya huwag ka na magpapadala sa mga panunumbat na matandang hukluban na yon. Matandang hukluban talaga, ha? O huwag mo sabihin ipagtatanggol mo yung amoy lupa na yon sa panlalait ko. Hoy, bakit ko naman ipagtatanggol yun? Sus, kahit na kulamin mo pa siya, hindi kita pipigilan, ano? Sa totoo lang, napakaswerte niya. Kasi magandang lalaki lang ako, pero di ako mangkukulam. Alam mo, puro ka talaga kalokohan. Ay, siya nga pala, pwede bang makiinom naman? Kanina pa kasi ako nauuhaw eh. Sus, yun lang pala eh. Kahit ka makikain ka pa, okay na okay lang. Ipagluluto pa kita. Hoy, hindi na ano, nakakahiya. Tubig lang ang kailangan ko. Okay, sige. Pero alam mo, pwede mo rin naman akong kailanganin kung gusto mo. Ah! Boy. Tara, pasok ka na sa loob. Papadudod pagpasok ko sa bahay ni Rene ay hindi ko inaasahan noon yung makikita ko sa kusina niya. Nakita ko roon ang mahigit 10 garapon ng atsara na mukhang naipon na sa kakabili niya sa akin. Nalungkot ako dahil iniisip ko na kinakaawaan niya lamang ako, kaya siya bumibili ng mga paninda ko. At hindi totoo na nagustuhan niya at ng mga kakilala niya. Sinabi ni Rene na ginawa niya lamang yon dahil ayaw niyang mahirapan ako sa pagtitinda. Pero ang hindi ko inaasahan na yung pag-amin niya na mahal pa rin niya ako, Papa Dudut. Hindi agad ako nakapagsalita at nang matauhan ako ay nilinaw ko sa kanya na kailangan na naming kalimutan kung ano man ang nararamdaman namin para sa isa't isa. Gulo lamang kasi ang idudulot noon para sa amin. Tungkol naman sa mga binili niyang atsara ay hindi na ako naggalit pa sa kanya dahil alam ko naman na gusto niya lamang akong tulungan. Pero sinabi ko rin na hindi na yon dapat maulit pa. At kailangan ko na rin siyang iwasan para sa ikakatahimik ng buhay naming dalawa. Pero hindi ako tumigil sa pagtitinda pero iniwasan ko na noon
Dahil doon ay nagkaroon din kami ng pagkakataon para muling makapag-usap, Papa Dudut. Hindi namin binuksan ang usapan tungkol sa nararamdaman namin sa isa't isa, pero nag-alok siya ng tulong sa akin. Para daw hindi na ako noon mahirapan sa pagtitinda, ay siya na mismo mag-aalok ng ginagawa kong atsara sa mga taga roon sa amin. Sa ganong paraan ay hindi ko na kailangang mawala ng matagal sa bahay at hindi na rin ako masyadong mapapagod sa paglalakad. Sa madaling salita ay parang naging mag-partner kami ni Rene sa negosyo. Ang akala ko noon ay magiging maayos ang lahat dahil maganda naman ang resulta ng pagtutulungan naming dalawa. Pero nagkamali ako, Papa Dudut, dahil mukhang iba ang nangyari pagkatapos ng lahat ng yon. Di ba nga ito ang iyong gusto? First honor nato sa Facebook Live. Salamat kasi inyo ka Barangay. Barangay FM 100.7 Cagayan de Oro Facebook page. 12:26 again sa itong oras. Time check is brought to you by Esquilan. Enjoy ang kinabuhi kung mo bye-bye sa Agay. With Esquilan, mas mutala para sa Agay. Tiyang pa sa heart ug sa bulsa. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon Cremeles. Hyper bilis sa hyper acidity in as fast as 5 minutes. Sunsilk. Use Sunsilk anti-dandruff for soft, gandang iwas dandruff hair this summer. Decolgen. Decongest with Decolgen with maximum decongesting action. Barangay FM 100.7. Nabitin, pagtusiran forte with total cough relief formula kontra sa dry non-stop ubo, pangatol sa tutunlan, 2 to 4 days of drip o sakit sa pag-ubo.
Hindi lang yan. Dextromethorphan HBr plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusinan Forte. If symptoms persist, consult your doctor. A brighter future awaits farmers and fishers in Mindanao with the Department of Agriculture's newest flagship program, the PRDP Scale Up, with bigger sub-projects and wider coverage. The PRDP Scale Up will deliver expanded benefits and opportunities for rural communities who need them the most. For more information, visit the PRDP 10 Facebook page. Barangay FM 100.7. forever. Kabalo ko nga wala pa kay ligo karon. Usa sultihan ta ka sa Isaac Velvet nga sabon. Dili lang makapabuti ug makahamis kundi makahayag ug makabata sa panit. Nga siguradong ilikay ka sa kapangit. Isaac Velvet. Minusa ng kaulaw nga imong gibitbit. Sama sa paling nga gibadlit. Ako'y parcel ni abot. Nga paggamit makurat ka na lang. Katsada na kay kang panit. Isaac Velvet. What are you waiting for? Naa sila sa third floor kay sana mall kilid sa elevator. Isaac Velvet. Like and follow Isaac Velvet PH on Facebook. Gani, luwi kay dog-dogon. Ayun kayo na eh. Kamu gyapon ka paminaw sa programang Barangay Love Stories sa Barangay FM 100.7. Og syempre, Papa Chops, gyapon ning gastorya karon og naa sa Facebook Live. Hello day ko kang Linlin Veronilla Valmoria. Happy fiesta, Papa Chops. Hello, Papa Chops, wala na lagi mo nanawag. Nawag mo good. Wala lay signal gahapon mo nang wa mo ka-receive sa tawag. Hello po sa mga taga Mambuaya, kang Princess Priketi and kang Albino Gabutan din sa may Kusina Talakag sa may Venray Construction. Maraming salamat po sa inyo kabarangay. And to Chris Berl Bacos din sa may San Martin. Mga nagtapok na po ko ng mga marites din na ilang cherryan mi kabalo. Uy, anong nagtapok man mo? Ito na pa dahil nagyaman sa magmaminaw sa Barangay FM 100.7. Bebot Sanchez, hello po. Luoy kayo sa Papa Chubs sa Derek diri sa may Il Mundo. Madunggan mo siguro ninyo sa story ba nga kani si Mang Isidro, wagid ni siya gugma ka barangay, puro ra panglait, puro ra kanang mura bitaw kauban nimo sa balay, pero mao di ang maghatag sa imong stress mo, maghatag sa imong labad sa ulo. Partner makanin mo, no? Dapat maghatag ka og kanang concern sa iya or concern sa imong partner. No, mao nang kamo din naka barangay. If feeling bitaw ninyo nga same og experience ani nga story, unya grabe na ninyo nga pag-antos, grabe na ninyo nga pagpailob na lang gyud kay lagi basig ma-feel niyo sa yung kaugaling nga, basig mako na gini akong role, basig ginanao na yun ko, hoy, ayaw. Huwag, no, di nyo deserve yan ka barangay. Deserve nyo ng freedom, deserve nyo ng pagmamahal, o all mga, tanang mga good things in the world, do, tanan ng mga maayo nga treatment. Dili, huwag magpaka-martyr. Ano na siya. Diba, Elmalo Pagara, shout out Papa Chops nga naminaw og radyo sa musilingan nga si Banjilin Alicanyo maoy tag-iya sa radyo. Oy Banjilin! Hi diya sa imo Banjilin. Buntag paingon sa hapon way palungay diya sa may luok sa layo. Hello po. Oh, shout out lang ko sa inyong mayor din ha.
Mag-unboxing sa ako. 68. Madali niya akong parcel nga ni Abon. Clinical DTX 500 suplemento nga himo sa Sugar Cane Extract kag daw sa naman Ba? Clinical DTX 500 Thank you, Judy Tech. Puro mag-sponsor. Pili sponsor, eh. DTX 500 Clinical DTX Pili mo 500 siya hindi ka sponsor, ako na hindi ipalit. mo sa mga uri ng sakit. Ang karugtong na mga kwento ng buhay sa Barangay Love Stories. Papadudot, may isang gabi na nakaranas muli ako ng pambubugbog ni Isidro. Nalaman niya kasi yung tungkol sa pagtitinda ko at pinaamin niya ako kung saan galing ang pinangpuhunan ko doon. Nagsinungaling ako at sinabing inutang ko yon, pero hindi siya naniwala at paulit-ulit akong sinaktan. Pero sa pagkakataon na yon ay mas malala pang ginawa niya. Nagtamo ako ng mga sugat at halos mawala na rin ang malay nang tumama ang ulo ko sa haligi ng bahay niya. Babi, naging pang Dahil hindi ko na nakayanan pa ang ginagawa ni Isidro sa akin ay pansamantala akong umalis sa bahay niya at nakituloy sa bahay ng kaibigan ko. Nakarating naman kay Rene ang nangyari kaya pinuntahan niya ako at inalok ng tulong. Nung una, Papadudot, ay nagalangan akong tanggapin ang alok niya na kumuha ng paupahan at titirhan ko. Love kayo siya ni Pwede naman Rene. daw ako sa bahay niya pero alam niya na madali akong matutuntun doon ni Isidro. Sigurado rin na hindi siya titigilan ni Isidro kapag nalaman itong tinutulungan niya ako. Kaya naman pinag-isipan ko talaga yon ng mabuti. Ato yung try, be. Lamang muna ako sa kaibigan ko at doon ko nalaman na hinahanap pa rin ako ni Isidro. Yun din ang naging dahilan kaya nabuo ang desisyon ko na pumayag na sa alok ni Rene. Pero kung kailan handa na ako ay saka naman dumating ang panibago na namang problema, Papadudot. Try na. Laida! Alam ko nandiyan ka sa loob! Si Isidro yun Lumabas ka ah. dyan! Paano niya nalaman na nandito ako? Lalabas ka ba dyan o gigibahin ko itong pinto? Huwag mo ko subukan, buwisit ka! Bahala na. Bakit ang tagal mo kong pagbuksan, ha? Isidro, huwag ka namang mag-iskandalo dito. Nakakahiya sa mga kapitbahay ng kaibigan ko. Wala akong pakialam! Buwisit ka, babae ka! Dito ko ba talaga nagtago, ha? Bumalik ka na sa bahay! Hindi! Ayoko na! Hindi ako aalis dito at mas lalong hindi ako sasama sa'yo pabalik sa impyernong bahay na yon! Kapal na mukha mong magmatigas! Bakit? May pagmamalaki ka na ba? Eh, palamunin ka lang naman! Hindi ako palamunin gaya ng iniisip mo! Kaya kong buhayin ang sarili ko ng mag-isa! Napakayabang mo talagang babae ka! Baka nakakalimutan mo na malaki ang utang na loob sa akin ng tatay mo! Yan lang ba ang palagi mong isusumbat? Pwes, para sabihin ko sa'yo, sa pang-aalitin mo sa akin at sa pagtrato mo sa akin na parang hayop, bayad na yung utang na loob ng tatay ko sa'yo! Baka nga sobra pa! Kung hindi ka sasama, pues, kakalagkarin na lang kita! Halika! Matigas ka! Iwan mo yung braso ko! Ano ba? Halika na sa akin! Hindi ako sasama sa'yo! Umabot siya si Rene. Laida! Rene! Tulungan mo ako! Mang Isidro! Bitawan niyo si Laida! Hoy! Huwag kang makialam dito! Asawa ko siya! Kaya isasama ko sa bawi kung gugustuhin ko! Asawa? Eh, hindi pa naman kayo kasal ah. Tsaka kung asawa turing mo sa kanya, hindi mo siya aalilain. Hindi mo rin siya sasaktan na parang hayop. Dinalaan na kita, bata! Huwag kang makialam dito kung ayaw mo makatikim sa akin! Hindi ako natatakot sa'yo. Kung di mo bibitawan si Laida, tatawag ako ng pulis. Ipadadampot kita. Takas na naman ang loob mo, no? Gusto mo rin ba masaktan? Isidro, huwag! Huwag mo sasaktan si Rene! Alala ka talaga sa lalaki yan? Bakit? Kayo na ba? Bakit pa nga ba ako nagtatanong? Eh, alata na kayong dalawa. Hayaan mo na ako, Isidro. Parang awa mo na. Ayoko nang bumalik sa bahay mo. Hindi rin ako papayag na
si Laida kasi walang tumutulong sa kanya dun sa teritoryo mo. Alam ko rin na lagi mong ginagamit yung utang na loob ng pamilya niya para hawakan mo siya sa leeg. Pero lilinawin ko lang sa'yo, hindi mo siya pagmamayari, Mang Isidro! Da! Papa Dudut, hindi umubra ang mga pananakot namin kay Isidro. Tagumpay pa rin niya akong naisama pauwi ng araw na yon. At gaya nga ng inaasahan ko ay mas lalong naging impyerno ang buhay ko sa kanya. Gustong gusto ko na sanang tumakas noon, pero nagbanta si Isidro na sasaktan niya pati ang pamilya ko kapag hindi ako sumama sa kanya. Bukod nga sa pananakit niya sa akin, ay napapadalas na rin noon ang pag-inom niya sa bahay niya kasama ang mga kaibigan niyang sabungero. At tuwing umaalis naman siya, kinakandado niya ang bahay para hindi ako makalabas. Sakali man na tangkain ko noong tumakas, nakabantay naman ang mga kamag-anak niya na ilang hakbang lang ang layo ng mga bahay sa amin. Para kung isang preso na mga sandaling yon, Papa Dudut. Pero buti pa nga sa kulungan dahil nakakakain pa ang mga preso. Samantalang ako ay pinagtsatsagaan ko na lamang ang mga tira-tira ni Isidro para mabawasan ang gutom ko kahit lalaki, papaano. May isang pagkakataon pa na muntik na akong pagsamantalahan ng kumpare niya ang kainuman sa bahay. Lasing na lasing siya noon at wala nang alam sa nangyayari. Why bot? Buti na lamang at nagawa ko pang depensahan ang sarili ko ng gabing yon. Pero kahit nakaligtas ako noon, ay natakot na rin ako sa kaligtasan ko kung magtatagal pa ako sa bahay ni Isidro. At para matakasan ang kalupitan niya at ang tuluyang pagkasira ng buhay ko, gumawa na ako ng paraan na makahingi ng tulong kay Rene. Kahit natatakot ako na madamay siya sa problema ko, ay nagbabaka sakali pa rin ako, Papa Dudut. Rene, sigurado ka ba na hindi na tayo masusundan ni Isidro? Hindi yan. Huwag ka na masyado mag-alala. Hindi niya na tayo makahabol. Ang layo na nitong bus mula sa atin. At kung balak niya na sundan tayo, hindi naman niya alam kung saan tayo papunta. Pero paano kung guluhin naman niya yung tito mong naiwan dun sa lugar natin? Nako, huwag na huwag siya magkakamali sa tito ko. Hindi siya sasantuin nun. Sana nga hindi na lang siya manggulo. Ay, nag-aalala na nga rin ako para sa kaligtasan ng pamilya ko eh. Sigurado ako na sila yung unang-unang pupuntahan ni Isidro kapag nalaman niyang wala na ako sa bahay niya. Huwag ka na masyado mag-isip. Ibiniling ko na sila sa tito ko. Sinabi ko na kung pwede, bisitahin niya sila paminsan-minsan. Pero sigurado naman ako na walang masamang gagawin sa kanila si Isidro. Hanggang pagbabanta lang naman yun eh. Ewan ko ba? Masyado na talaga akong natakot sa kanya. Sa dami ng pasa at sugat na nakuha ko sa pambubugbog niya, mahirap na para sa akin nakalimutan yun. Sabihan mo lang ako kung gusto mo siyang kasuhan ha. Kayang-kaya kitang tulungan. Tsaka malakas ang laban mo. Tingnan mo nga oh. Sariwa pa yung mga sugat mo. Hindi na rin eh. Hindi na ako magkakaso. Gusto ko na lang talaga na makalayo sa kanya. Ay, gusto ko na ng tahimik na buhay. Hayaan mo. Sisikapin ko na maibigay yun sa'yo. Alam mo naman kung gaano kita kamahal, di ba? Wag ka! Hindi ko na tuloy alam kung paano ako makakabawi sa lahat ng naitulong mo sa akin. Malaki na rin yung gulo na binigay ko sa'yo. Anong bawi-bawi sinasabi mo dyan? Di mo kailangan bumawi. Yung kasama pa lang kita ngayon, okay na ako. Ay, kung alam mo lang kung gaano ko nakatagal gustong gawin to. Nung nakita ko pa lang kung paano ka sinasaktan ni Mang Isidro, sinabi ko na talaga sa sarili ko, kung nagkaroon ako ng pagkakataon, ilalayo kita sa lugar natin. Diba? At ngayon, hindi ko hayaan na makuha ka pa niya sa akin. Lagi mag-love yun sa imo ha. Always remember ka barangay na kung nakaka sa sitwasyon nga ginadaog-daog ka, dili ni mo na deserve, kinagi tao nga mo love sa imo o mo amping sa imo ha. Kinulong niya ako sa pagsisisi
magsisilbi sa kanya. Ikaw naman kasi. Kung ipinaglaban mo lang sana yung sarili mo, di ka na mahihirapan pa. Masyado ka kasi nagpapakabayani dahil lang sa utang na loob ng tatay mo. Nagpapakatatag lang talaga ako noon kasi ayoko pang mamatay. Kaya ko pa sanang mag- Sir Jess, gaplano ba ako sa una, Sir Jess? Samantalahan nung kainin Nana ko yung mga ni lights, Isidro, pero naundangan ako kay na busy man sa trabaho. Kahit kasi matagal na kaming nagsasama, pilit kong iniingatan yung sarili ko. Bali, ibig sabihin, hindi ka nagalaw ni Mang Isidro kahit isang beses? Oo, hindi ko hinayaang mangyari yun. Nagkaroon kasi kami ng kasunduan. Hinayaan ko siya na makipagsiting sa kung sino-sinong babae na gusto niya. Minsan nga, sinasama pa niya sa bahay niya at doon sila mismo gumagawa ng kababalaghan sa kwarto niya. Pero wala namang kaso sa akin yun. Basta huwag niya akong gagalawin. Kung ganun, mula nung magsama kayo, hindi kayo nagtabi matulog? Hindi. Nangako kasi ako sa sarili ko na ibibigay ko lang yung una't huling karanasan ko sa taong gusto kong makasama habang buhay. Swerte ko naman pala kung ganun. Papadudot ng tuluyan na kaming makalayo ni Rene ay sakalang ako nabunutan ng tinik sa dibdib. Para ako nakawala sa hawla na naging kulungan ko sa loob ng ilang taon dahil sa utang na loob na kailangan kong pagbayaran. Ibinigay ko na ang buong tiwala ko kay Rene Papadudot. Sumama ko sa kanya sa pag-uwi niya sa Catanduanes. Nandun kasi ang pamilya niya at ilang mga kamag-anak. At nang makarating kami roon, saka ko lang napagtanto kung gaano kasaya ang buhay na meron siya kasama ang pamilya niya. Doon ako tumuloy sa bahay ng mga magulang ni Rene at siya raw ang nagpagawa noon para sa mga magulang niya. Gustuhin man niyang bumukod kami ay masyado siyang na-miss ng pamilya niya kaya wala na kaming nagawa kundi pagbigyan ng mga ito. Naging masaya naman ang pagsasama namin. Tinuruan niya ako kung paano magsimula ng isang maliit na negosyo tulad ng ginagawa niya na nagpapahulugan ng mga alahas, appliances at kung ano-ano pa. Nang tumagal pa ay naisipan ko ring ituloy ang nasimulan kong pagnenegosyo noong nasa Masbate pa ako, ang paggawa ng atsara. Tutol sa sinimulan kong negosyo ang ibang kamag-anak ni Rene, hindi naman daw kasi sigurado kung kikita ako roon ng malaki. Hindi tulad ng pagpapahulugan ko ng mga alahas at appliances noong una. Pero hindi ako nakinig sa kanila at tinuloy ko yon kahit iilan pa lamang yung umu-order sa akin ng atsara, Papadudot. Ang naisip ko noon ay gusto ko ang ginagawa ko at gagawin ko yon dahil mas
stories. Forever. Ang teacher DJ, Papa Chabs. Patudlo ko, be? Ang teacher DJ, Papa Chabs. Patudlo ko, be? Mubalik ra si Papa Dudot ka barangay. But for now, Papa Chabs na naman. Papa Chabs, gawa pa'y paniod to, hapoy pamahaw. Gahulat, ragi ko din iba, kung asa ko nabit mamista ba. Madani mamista! Pero bitaw ka barangay, no, happy ko sa nahitabo kay nakahawa na gid sa didto sa toxic niya nga kinabuhi o ngit-ngit nga kinabuhi. Oh, grabe ang gibuhat sa iya ha. Pero ako ba, nakarealize so bitaw ko nga, nagidig ka hitabo ba? Nagidig ka hitabo ka barangay, abi na kung sa kanang mga salida ra or kana salida or movie, salida gani. Ayaw nagimu ang kuan, ganay mo ang anak ba? Kung kamo gani mga parent, namoy mga atraso or namoy mga utang, ayaw nang himua inyong anak nga kabayaran sa inyong mga gipambuhat. Anawa, unsay nahitabo. Diba? Gibaboy ang inyong anak, ginapasakitan. Tapos may gani no naani si Rene, nagugmaan gigaayo si Rene kang Laida. No pangutanaan yun sa kay mahitabuan ni nung balik baka si Mang Isidro ani or na baka si buhaton para makuha niya balik or adtuan baka niya ang iyang mga parents ani nga. Unsa man ni wala man kagi tuman sa atong kasabutan. Pero sa gibuhat bitaw niya ka barangay, sa gibuhat niya sa pagpasakit, sa pagkulong unya napagti parente nila nga kanang hapit na ay nabuhat sa nga di maayo, pwede ba gid sa kasuhan, no? Pwede ba gid sa mapriso ani ka barangay. Mo nang wag kayong ganyan. Dapat naagyapon ang respeto perminti. Again na, remind nato ato ang mga kabarangay, dili lang mga parents. Ayaw na ninyong buhata nga kanang i-offer ninyo ang uso ka tao para kabayaran sa inyong mga kabuang din ha or unsa ba inyong mga utang na loob no. Di na siya maayo. Na. Aviona Luis, hello po. Selly Torres, may pagpaminaw sa inyo ha din ha. And to Anchan, Papa Chabs, good day, lunchtime na Papa Chabs. Wala palagi ko nag-lunch. Happiness is not a station you arrive at by the mother of traveling. What makes you happy, find it. Kana, layas na lang yun kung di na kaya. Di lalim magpakamartir. Grabe sa yung sitwasyon. So yung kanang, suluguon ka. Tapos makadungog pagigag mga di maayo mga istorya. Kailangan sa pagmata ato ni Mang Isidro na naipamaw. Himo gid siyang alipin ba? Di mo yun deserve. And sa to mga kabarangay pod nga kung naka-experience man galing mo sa same nga situation, either sa inyong partner nga grabe na gid kaayo ka, grabe na gid kahigpit sa inyo ha. And not only higpit but gapasakit na sa inyo. This the time for you to decide. This pag-decide mo nga anong napan mo diya nga sitwasyon. Nga lisod kayo ng hindana no. Inyong pagkababae ang dili dapat nabuhaton sa inyong mga pagkababae. Tapos sa tanan no, sa tanan po nato mga kabarangay nga maka-experience og hindani. Di niyo yan deserve. Kay deserve nato nga mag-commercial kay alas 12. 55 na sa atong oras. I have headache and I have wedding flu. I have body pain and I have sore throat. Wedding flu. I have lagnat. I have body pain. Wedding flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, wedding flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu. Alagang Unilab yan. Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. Gipresentar sa Tiki-Tiki serye ang mga bugat na drama ni Mama. Oo, nabatian yun na ako. Hirting bugata.
naman sa pakakabukat na, makaya na ako. Mabatian ang kabuk at sa alaga. Yan ang patak, tiki-tiki. Alagang Unilab yan. Mahalagang maalala, ang tiki-tiki ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng Basta FM, barangay. Tiguang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo. Let's go, Lola! Bye, Mare! Unhan sa mga akong dagang. Uy, buhat ako! Enjoy ang kinabuhi kung bumabay sa agay with Escalade. Mas matalab para sa agay, ilang pa sa heart, kung sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Escalade. If symptoms persist, consult your doctor. Yung nilabyan. Uy, ang paborito ni mga Milo. Mas pinamilkier ang lasa. Gatas ang main ingredient. Mas ipalami versus previous formulation. Ug naay bitamina ug mineral pa. Tabang para sa dugang kusog adlaw-adlaw. With proper diet and exercise. 10 pesos lang SRP. O diba? Sulit sa sustansya, sulit sa lami. Mag-Milo everyday. Drink Milo everyday. Igod adi paminawon kumparado ang ilong. Sabayan pag labad sa ulo. Isod no? Maunang kumparado ang ilong o labad ang ulo? Digest with Decogen Forte. The most powerful relief versus other Decogen formulations. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decogen Forte. Alagang Unilab yan. Phenylbrominolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decogen Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ako si Rico sa muna, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod kapitado gidayo ng akong tulog. Habang ang Litex Coffee Mix, mamuok di ako ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako kung magpangabi ang DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Sa kabutika. Barangay FM 100.7. Kabarangay, don't forget to like and follow our Facebook pages. So, ang Facebook page sa Barangay FM, that's Barangay FM 100.7 Cagayan de Oro Facebook page. O siyempre, ang Facebook page po ni Papa Chubs. So, that's PAP space CHUBS. Unya, kay gigutoman mo din na kabarangay, kabalo kung gigutom mo, adto na mo sa Bakas and Grill, no? Kaya, labi-labi ito og sabaw nga makatagbaw ang imong ginapangita ay worry no more. Sila ang imong madtuan panahon sa ulan-ulan, selebrasyon, sabot na kay Galaay Festival karon. Og unsa pa na diya ka barangay. Tilaw ilang ilang signature dish like bulalo, balbokwa, sisig, inasal ug ilang bakas overload. Pwede mong bisita silang tulo ka mga branches. Diya sa may Patag Highway, kilid sa Balutan sa Patag. Diya sa may Ipunan, Upol Highway, dapit sa Jollibee Ipunan, sa may Kugman Highway at bang sa Alwana Kugman, og available po sila sa Grab. Og later day ka barangay unya alas 5 sa hapon, no, the ultimate fiesta vibes is happening today. Diya sa may event hall for sa SM Downtown premiere, no, sa may 5th floor sa event hall for an epic night with GMA's Sparkle Artist. Amoning na interview ganina kabarangay, no, si Charlie Fleming o si Marian Usabel. So kita-kits mga kapuso at kabarangay later sa SM Downtown premiere sa may event hall. For inquiries, just visit our Facebook page, Beautywise Philippines. Para sa masanagon, hinsog na panit, gamita ang sabon na may tatak, Sad Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, beauty's gold. Kabalo si Sir Jess akong paborito. Basta FM, barangay. Kini mo sa iba, ganang tawagon tag-idaran ba? Actually, ang uban ma-hurt, pero si Papa RD, dili ta ma-hurt anang tawagon tag-idaran. Because, kanang idaran, kung naman na, it's just a number. Ang importante nga, baskog imong lawas. Idaran na imong age, pero ang imong lawas, lagsik.
Lagi mga bata galing. Bata pa edad pero idaran nagkon eh. Idaran na og panglihok-lihok eh. Ang sikreto ni Papa RD nga, ipahibalo na ako sa inyo ha. Si Papa RD, inom og EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement Capsule. Tsada kay ni mga kabarangay. Kay ano? Immune booster ni. Immune system, di ba? Immune system mo, ganun mo protect sa mga nagkalain-lain ng mga balatian. And this is a total health supplement. Tapos, ubalan din ni Papa RD mga ginagmay nga mga health conscious diet niya. Ay, nang ginagmay, dinagko na yan. Di ba? Health conscious diet, tapos walking dayon, basketball dayon, di ba? Exercise. Kaya ka man na, EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement Capsule niya, healthy diet and regular exercise. Kaduha mo inom si Papa RD og EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement Capsule kada adlaw 30 minutes before meal. Mo na magpabilin gyud si Papa RD na bisan pag inon nilang idaran, Papa RD ang papa na masarap papakin. Di ba? In Cagayan de Oro, 100.7. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang karugtong na mga kwento ng buhay sa Barangay Love Stories. Papadudot, akala ko noon ay magpapatuloy na ang tahimik kong buhay. Pero muling nagulo yun nang hindi ko akalaing masusundan ako ng tatay ko. Sa pilitan daw nitong hiningi sa tsuhin ni Rene ang address namin, kaya kami natunton. Pinipilit niya akong bumalik kay Isidro pero mula nang piliin kong sumama kay Rene, ay buo na ang desisyon ko na lumayo na at isipin din ang para sa sarili ko. Kaya kahit na anong pakiusap ng tatay ko ay nagmatigas ako at pinaglaban ang kalayaan na ipinagdamot nila noon sa akin. Pilit kong ipinaintindi sa kanya kung gaano katindi yung hirap na dinanas ko sa poder ng kumpare niya na akala niya ay maayos ang trato sa akin. Hindi ko alam kung totoo nga ba yung walang alam ang tatay ko sa mga nangyayari o nagbubulag-bulagan lamang siya noon dahil malapit sila ni Isidro sa isa't isa. Kinausap din ni Rene ng masinsina ng tatay ko at sinabihan niya kasi ako na ipagpaubaya ko na sa kanya ang bagay na yon. Lalo na't tsuhin naman niya ang dahilan kung bakit kami natuntun doon. Hindi ko alam kung anong pinag-usapan nila o kung may napagkasunduan sila dahil matapos yon ay hindi na ako pinilit pa ng tatay ko na sumama para bumalik kay Isidro. Basta na lamang itong umalis at hindi na nag-abala pang magpaalam sa akin. Sinubukan ko namang tanungin si Rene tungkol doon pero mukhang ayaw niya talagang ipaalam yung pinag-usapan nila. Lagi kasi niyang iniiba ang usapan tuwing nagtatanong ako. Kaya naman mas lalo ko siyang hindi tinigilan sa pag-uusisa tungkol doon, Papa Dudut. Mahal, ano ba talagang sinabi mo kay tatay kahapon? Bakit ganun mo na lang siya kabilis na papayag na hindi na ako isama pabalik sa Masbate? Kilala ko siya. Kung gaano katigas yung ulo niya, ganun din katigas ang puso niya. Hindi siya makikinig sa akin kahit na magmakaawa ako at lumuha pa ng dugo. Kaya mo na yun. Sa amin na lang yun ang tatay mo, mahal. Basta ang mahalaga, okay ka na. Di ba? Okay, kumusta nga pala yung negosyo mo? Ay, ayun, matumal pa rin ang benta. Yung iba kasi hindi naman daw kumakain ng atsara. Hindi ko tuloy alam kung tama ba na sinimulan ko pa yun. Nagsisimula ka pa lang naman kasi, kaya normal lang yung ganyan. Papatok din yan pag tumagal-tagal. Lalo na kung marami nang nakatikim ng atsara mo. Hindi lang kasi talaga yun ang problema ko, mahal. Ay, hayaan na nga. Mahal!
shoutout kay Ate Biyog Janeline, sa 25, sa Maris London, sa OMG Store. Sige ako na shoutout ka. Mag-anak mo. Minosa ka. May nasasabi ba silang di maganda sa'yo? Bali kasi, kinukontra nila yung pagninegosyo ko eh. Nauna raw kasi yung pinsan mo sa paggawa ng atsara. Nakigaya lang naman daw ako. Sus, hayaan mo sila. Ganyan talaga sa negosyo. Di mawawala yung kompetensya. Sabihin mo, pasaharapan na lang kayo ng atsara. Ayos ba? Ikaw talaga? Kala ko pa naman napakaseryoso mo kanina. Sa'yo lang naman ako seryoso eh. Alam mo ikaw, ang baduy ng mga banat mo. Bakit? Ipagpapalit mo na ba ako sa iba kung baduy ako? O sino bang may sabi? Swerte ko kaya sa'yo. Yee! Ikaw lang naman yung minalas sa akin eh. Oo, ayan ka na naman. Narinig ko kasi yung chismisa ng mga pinsan mo. Hindi ka man lang daw pumili ng maayos-ayos na babae. Naalaman ko rin na sinisiraan nila sa iba yung paninda ko. Sabi nila, hindi raw malinis yung pagkakagawa ko ng atsara. Kaya ayun, hindi na umulit yung mga bumibili sa akin. Tapos yung tiyahin mo naman, narinig ko yung sinabi ng nanay mo nung isang araw. Kala niya siguro hindi pa ako nakakauwi, kaya kampanting nagkwento. Anong sabi niya? Sabi niya, bayarang babae daw siguro ako at nahawahan kita ng sakit. Tapos nagpagamot ka kaya matagal kang nawala. Ano? Sinabi niya yon? Di ko lang sa pinautang, nagkasakit na ako. Yung tsahin ko talaga na yun, no? Pero seryoso, hindi ka ba nagsisisi na binalikan mo ko? Kasi may pagkakataon ka pa naman na makakilala ng mas maayos na babae. Maayos ka naman ah. At hindi ako magsisisi na binawi kita kay Mang Isidro. Eh, di ba? Yee! Talaga ha? Salamat kasi hindi mo ako sinukuan kahit na madalas kitang ipagtabuyan noon. Wala yun. Tsaka huwag mo na lang pakinggan yung mga kamag-anak namin na may itim ang budhi. Puro inggit lang naman sa katawan yung lumalabas sa bibig nila eh. Wala naman silang ambag sa buhay natin. Kaya yung mga ganong klase ng tao, di na dapat pinag-aaksaya ng oras. Pero kung harap-harapan ka nilang sasabihan, di kita pipigilan kung ipagtatanggol mo sarili mo. Kahit pa kamag-anak mo sila? Kung kamag-anak yung turing nila sa akin, hindi nila ako sisiraan ng ganon. At itatrato ka nila ng maayos. Kasi kung talaga nagmamalasakit sila sa akin, tatanungin nila ako kung ano nangyari. Di ba? Hindi yung mag-iimbento agad sila ng kwento. Dinamay ka pa. Ay, kahit saan talaga, hindi nawawala yung mga mapanirang tao. Tapos pag pinatulan naman, sila pa yung aastang biktima. Mahal, huwag na natin sila pag-usapan. Hayaan mo na lang sila magkwento kay nanay. Di naman sila paniniwalaan nun. Ay, nga pala mahal. May gusto sana ako itanong sa'yo eh. Ano yun? Paano kung alokin kita ng kasal? Wala. Tatanggapin mo ba? Ha? Ha? Hotdog? Nakakainis ka naman eh. Seryoso ka ba talaga o ano? Paano kasi? Ang ganda-ganda ng pagkakatanong ko tapos isasagot mo sa akin. Ha? Di bakit hindi na ba pwedeng magulang? Alam mo naman pala biro ko eh, di ba? Pero itong sasabihin ko, hindi to biro. Laida, gusto na kitang pakasalan. Papadudod na gulat man ako ay tinanggap ko pa rin ang alok na kasal ni Rene. Wala naman akong dahilan para tanggihan siya bukod sa pareho kami ng nararamdaman para sa isa't isa. Ay sigurado na talaga ako sa kanya. Ipinakita rin naman ng mga magulang niya yung buong suporta nila sa aming dalawa. Habang abala kami sa preparasyon sa kasal ay doon ko na rin po nalaman ang dahilan kung bakit hindi na ako pinilit ni tatay na sumama pabalik sa Masbate. Binigyan daw ni Rene ng pera ang tatay ko at hindi naman daw kalakihan yon, pero nagkaroon sila ng kasunduan na hindi sasabihin kay Isidro kung nasaan kami at hindi na ako pipilitin pang umuwi sa probinsya namin. Nagalit ako sa pagbibigay niya ng pera sa tatay ko pero hindi ko rin naman pinalaki pa yung issue. Lalo na tapos na rin naman yon. Naging maayos ang pagsasama namin ni Rene gaya ng inaasahan ko habang papalapit yung kasal namin. Walang araw na hindi niya pinaparamdam kung gaano ko kahalaga sa buhay niya. Di ba? Pero nung isang linggo na lamang ang hinihintay bago ang kasal, nangyari
trahedya na bumago sa takbo ng buhay namin, Ni Rini. Papa Dudut. Uy, naitabo kang Rini ba? Naaksidente si Rene habang naniningil ng mga pautang niya. At dahil po sa aksidente yon ay naputulan siya ng kaliwang binti. Naging mahirap para sa amin ang mga nangyari bukod kasi sa naranasang depression ni Rene ay naubos din ang mga naipon naming pera sa hospital bills at mga gamot niya. Gustuhin man naming magbayad ang salarin sa aksidenteng yon ay wala naman silang mapagkukunan ng pera. Dahil nga po sa mga nangyari, ang bahay na lamang na para sa mga magulang ni Rene ang natira sa mga... Hi, Wea Toms! How are you? Habang nagpapagaling siya ay kinausap ko siya. Namista ko sa inyo, B. naiwan niyang mga pautang. Plano ko kasi noon na ako na lamang ang magpatuloy sa paniningil habang nagpapa-order din ng atsara. Alam ko kasi na mahihirapan na siya na gawin ang bagay na yon, lalo na at nakadepende na siya sa wheelchair niya. Pero hindi ko naman nakalain na iba ang magiging reaksyon ni Rene, Papa Dudut. Ano ba yan niluluto mo? Tsaka bakit parang ang dami? Magbabaon kasi ako ng pagkain. Tapos, dinamihan ko na rin para may ulam ka na mamayang tanghalian. May lakad ka pala? Saan naman punta mo? Pupuntahan ko yung mga nasa listahan ng pautang mo. Yun nga sana ipagpapaalam ko sa'yo. Ay, hindi mo na kailangan gawin yun. Ako nang bahala dun. Argilayin ko na lang yung tricycle ng pinsan ko para may magamit ako. Mahal, wag na. Dagdag gastos lang yun pag umarkila ka pa. Nagtitipid nga tayo, di ba? Ako na lang ang maniningil. Pwede ko naman Ano na... ba tingin mo sa akin? Inutil? Kasi nakasakay ako dito sa wheelchair na to. Yeah. Kaya ko pang maningil. Hindi naman sa ganon, mahal. Okay na, okay na. Bakit ba ganyan ang iniisip mo? Ayoko lang naman na mahirapan ka. Ikaw na nga gumagawa ng lahat ng mabibigat na gawain dito sa bahay. Pati ba naman yung simpleng paniningil, ipapasa ko pa sa'yo? Hindi naman problema sa akin yun eh. Isasabay ko lang naman yun sa pagpapa-order ko ng atsara. Naiintindihan ko naman na gusto mo lang akong tulungan. Pero sana, hayaan mo pa rin ako na makatulong sa'yo kahit sa simpleng paraan lang. Kasi, sa ginagawa mo ngayon, pinaparamdam mo sa akin na wala na akong silbi. Wala naman akong intensyong iparamdam yan sa'yo. Isip na, ako yung kauna-unahang makakaunawa sa kalagayan mo ngayon. Kasi, buong buhay ko, iniisip ko na wala na akong silbi. Dinagdagan pa ng kaliwang mata ko na bulag na. Kaya nga hinayaan ko na lang na alilain ako ni Isidro, di ba? Pero nang dahil sa'yo, nakita ko yung halaga ko. Ayoko lang naman mawalan ng silbi. Baka kasi pagdating ng araw, magsawa ka na rin sa akin. Tapos iwan mo na ako. Hindi ko kaya yun, Laida. Bakit ko namang gagawin yun? Eh, magiging asawa na kita. Alam mo naman kung gaano kita kamahal, di ba? Kaya huwag mo nang isipin yun. Hindi pa katapusan ng lahat para sa'yo. Isang paa mo lang yung nawala. May isang paa ka pa, di ba? Kaya-kaya mo pang tumayo. At saka nandito ako para umalalay sa'yo. Hindi mo na kailangan magkulong sa mga negatibong iniisip mo. Pero ayoko magtagal ng ganito. Kung mapapagod ka sa paghahanap buhay, dapat ako rin. Dapat pareho tayo mapagod. Kaya pasensya ka na. Naiinis lang talaga ako sa sarili ko eh. Wala man lang ako magawa para matulungan ka sa gastusin ngayon dito sa bahay. Hindi ako nahihirapan. Kasi masaya ako sa ginagawa ko. Saka, kilala mo naman ako. Sanay ako sa kahit na anong trabaho. Kulang na nga lang maging sabungero ko nun, di ba? Sana hindi dumating yung araw na mapagod ka sa akin. At sa kabila ng mga nangyari sa buhay namin ay natupad pa rin naman yung pangarap namin na ikasal sa simbahan. Hindi lang nasunod yung nauna naming plano pero naging masaya pa rin naman kahit simple lamang ang selebrasyon. Nang makarecover siya ay pinagpatuloy niya ang paghahanap buhay kahit isang paa na lamang ang nagagamit niya.
Ipinagpatuloy ko rin ang pagtitinda ng atsara at para mas maraming makakilala sa produkto ko ay nagdadala ko noon ng sobra para ipa-free taste sa mga potensyal na customers ko. Nagsuggest din si Rene na magbenta na rin ako online. Ilang buwan lang mula noon ay dumami ang mga orders sa akin. Kaya kumuha na rin ako ng mga taong makakatulong sa pagtitinda. Sinimulan ko na rin po, Papa Dudod, ang paggawa ng chicharon na dati ay nire-resell ko lamang. Sa ngayon, Papa Dudod, bukod po sa Papaya Farm ay may sarili na rin po akong gawaan ng chicharon. Medyo maliit pa lamang yon, pero doon ako kumukuha ng supply para sa munti kong negosyo. Dahil sa pagtutulungan namin ay naging maganda ang buhay naming mag-asawa. May sarili na kaming bahay ngayon at hindi magtatagal ay makakapagpundar na rin ang sariling sasakyan. Dumating na rin yung pinakamalaking blessing sa buhay namin Na sila anak. 3 buwan na akong buntis. Ayay! Hintay na lamang at makikita na namin ang first baby namin ni Rene. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papa Dudut. Sana po kahit papaano ay nakapagbigay ng inspirasyon ang kwento ko sa mga nakikinig sa inyo. Maraming salamat po sa inyo at sa lahat ng mga nasa likod ng Barangay Love Stories. Zarain Mark Ayuban, hello po. Sa inyo at makikinig sa mga kwento ninyong talaga namang kinakapulutan ng aral. God bless everyone at mabuhay ang Barangay LS. Ang inyong forever kapuso, Laida. Pagmasdan ang iyong mga mata, kung may kinang-kinang, di ko maintindihan ang iyong mga tingin, labis lang mga tingin, bakit ay bumababa pala ang tala. Pagdalikyat diri sa tuang Facebook Live sa Barangay FM 100.7 Cagayan de Oro Facebook page o sa Facebook page ni Papa Chavs. Di mabalaka ha, di mabalaka. Kaya naara na yung right person para sa imuha. O aside sa right person, napatay sunod nga story ka barangay. Love Stories. Barangay Love Stories. Mahal ko po si Ami. Wala po akong masamang intensyon sa kanya, sir. Huwag naman sana nating paabutin sa ganito. Tao pong pumunta yung boyfriend ko rito. Nagpakilala siya sa inyo ng maayos. Kung totoong tao siya tulad ng sinasabi mo, edi sana hindi kanya niligawan sa kalsada. Kabastusan yun. At sa ating paglalakbay sa buhay, kakibat na nito ang paggawa ng mga desisyon. At sa mundong pinaiikot ng pagkakataon, may oras na nagtatanong tayo kung ano ang posibleng mangyari kapag iba ang pinili nating direksyon. Ikaw, may mga pagkakamali ka ba sa buhay na gusto mong balikan at palitan? Pakinggan ang kwento ni Jomar sa Barangay Love Stories, #BLS May Sayad. Kabarangay, atong oras, 1:20 na. And this time check is brought to you by Pang-agap sa CAF